Hallelujah. Shalom, shalom. Aking mga kapatid sa pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tayo na naman po nabigyan ng pagkakataon. Ano po? Purihin po ang ating Rabbi. Purihin ang ating Amang Yahweh sa kalakasan po ng ating mga pangangatawan. Na alam po ninyo, bagamat tayo po ay wala sa aming bahay at kami po ay narito lamang sa apartment ng aming anak na si Natalie, hindi po natin makakalimutan na tayo po ay magbigay ng papuri at pag-aaral ng salita ng ating Rabbi. Saan man po tayo naroroon, kapag may internet po, tayo po ay mangangaral ng salita ng ating Ama. Kaya mahal na mga kapatid, talastasin po natin ang aral na ibinigay po ng ating Rabbi, na sana po may matutunan po tayo at ang inyong mga hinaing sagutin po ng ating Rabbi. At sa ating pang-araw-araw na buhay na alam naman po natin, katulad po ng mga patutuo ng ating narinig kanina sa ating mga kapatiran at sa awit na sinabi ng aking may bahay, ng aking darling, na bagamat tayo po ay may mga bagabag sa buhay, na sa dami ng mga suliranin po natin, andyan po yung medyo tayo po ay nagkakaroon ng kawalan ng tinatawag na pagtitiis. Minsan tayo ay tumataas ang boses. Minsan tayo ay nawawalan ng tinatawag na kapayapaan. Magmula Linggo hanggang Biyernes. Pero kapag dumating na po yung Biyernes ng hapon, tayo na po ay mag-cool down. Tayo na po ay maghunos dili sa ating mga gawain. Ano po? At ihanda na po natin ang ating mga sarili. Alam po nyo, Biyernes pa lang ng hapon, dapat po nagko-cool down na po tayo sa mga gawain nating pansanlibutan. Para po kapag lumubog na po yung araw ng Friday, tayo na po ay at peace. Dapat tayo po ay may tinatawag na kapayapaan pag lubog na po ng araw ng Friday. At damhin po natin ang presensya ng ating Ama. Damhin po natin ang pagliligtas ng ating Rabbi Yeshua. Dahil alam po natin na ito po ay isang karangalan sa atin na ipagdiwang na muli ang Sabat ng ating Ama. Alam po ninyo, nilikha ang Sabat. Ano po? Para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa Sabat. Now, ang ibig pong sabihin nun, tayo po ay binibigyan ng Ama ng ating kapahingahan. Ito po yung dahilan kung bakit po niya nilikha ang Sabat. Kaya tayo po ay dapat na magsaya kapag araw na po ng Sabat. Dahil imaginin po ninyo ang ating paghihirap kung walang Sabat. Ano po? Talastasin po natin ang aral na ibinibigay ng Rabbi po ngayon dahil ang aral pong ibinigay niya may kinalaman sa ating pananampalataya. At ang pamagat po ng aral na ibinigay niya is the faith of complacency. Now, alam po natin na tayo pong lahat ay may pananampalataya. Ano po? Pero sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataong tayo po ay nagkikibit balikat na lamang. Anong ibig kong sabihin? Now, kung bibigyan po natin ng katuturan ng salitang complacency, ang complacency po ay something that you are already satisfied with. Yung bang kumpiyansa ka na. Ayaw mo nang matuto, ayaw mo nang madagdagan ng nalalaman mo, ayaw mo nang umasenso. You are satisfied for what you have. At kapag yun po ang nangyari sa atin, tayo na po ay hindi mag-grow sa ating pananampalataya. Para bang kontento na tayo kung ano man yung meron tayo. Kung ano man yung nalalaman natin sa Biblia, para bang sinasabi natin that is more than enough para mailigtas po yung ating mga kaluluwa. At alam po ba ninyo na ito'y hindi ibinilin sa atin na maging complacent sa ating pananampalataya. Hindi po sinabi ng Ama na tayo ay tumigil sa paggawa. Dahil kung alam natin ang kwento ng Diablo o kwento ng demonyo, alam po ninyo ang demonyo hindi natutulog. Kaya sabi dito sa unang Pedro. Unang aklat ni Pedro. Now dito po sa unang aklat ni Pedro, 1 Peter chapter 1 o chapter 5 verse 8, mababasa po natin na ang dyablo po ay hindi natutulog. Kaya kung tayo bilang nananampalataya tutulog-tulog sa ating mga lugar,
at para bang kontento na tayo. Yung iba sa atin hindi na pumupunta sa mga kapilya. Kontento na sila sa kanilang buhay. Makinig man sila o hindi, para bang sa tingin nila ay husto na yung kanilang nalalaman. Yung bang parang pasado na sila sa grado, kumbaga. Ano po? At since pasado lang naman ang kanilang gusto, hindi na nila kailangan pang mag-aspire ng mas mataas na grado, kumbaga. Pero nakakalimutan po natin na sa pang-araw-araw po nating buhay, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na mga kakulangan sa ating mga pananampalataya. Dahil kung tayo po ay mahuhusto na kung ano man po yung mayroon sa atin, hindi po sana sinabi ng ating rabbi nang salitain niyang mga salitang ito sa aklat ni Mateo, chapter 4 verse 4, nang sabi po niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Now, kailan po o ilang beses kumain ng tinapay ang isang tao sa kanyang buhay araw-araw? 3 times a day. Ha? Or 7 times a day. Yung normal na pagkain po natin ng tinapay is 3 times a day. Ano po? Now, kung ang ating physical na katawan pinapakain natin ng tinapay, how much more yung ating tinatawag na spiritual na being? Hindi ba dapat kailangan din natin siyang pakain? At alam po natin na kung ang dyablo ay hindi natutulog, eto ang sinasabi ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito po sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Nung sabi niya, kayo daw ay maging mapagpuyat. Now, ang sinasabi ng ating apostol huwag tayong tutulog-tulog. Laging gising sa pananampalataya. Now, pag sinabing laging gising, parang ikaw yung gwardiya sa bahay mo. Ano po? Na bawat pumapasok at lumalabas, alam mo. Ikaw yung gwardiya. Now, kapag ikaw ay tutulog-tulog, at hindi mo mapapansin o hindi mo nalalaman yung mga pumapasok at lumalabas sa iyong sariling sangbahayan, baka makalingat ka, pumasok ang demonyo. At dahil sa pagkalingat mo, hindi mo alam na pasok na pala ng demonyo ang sarili mong sangbahayan. Now, hindi ko sinasabing sarili mong sangbahayan ang uunahin mo, kundi yung sarili mo ang unahin mo na huwag pasukin ng demonyo. Meaning, do not let your guard down sa iyong pananampalataya. Huwag kang tutulog-tulog. Sabi nga niya, huwag mong bibigyan ng puwang ang dyablo. Huwag mong bibigyan puwang ang dyablo. Dahil ang dyablo, sabi niya, ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila. Ang kalaban daw nating dyablo, 24/7. Walang pinipiling araw, walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras. 24/7 ang dyablo ay gumagala at naghahanap ng masisila. Now, kung alam po ninyo ang karakteristik ng isang leon, alam po ninyo ang leon ay nakakakuha lamang ng kanyang masisila sa isang kabuuan ng pananampalataya kung yung isang nananampalataya ay tutulog-tulog. At yung kanyang guard o yung kanyang nang tawag dito, pader ay binigyan niya ng puwang o yung kanyang bantay o yung kanyang pagbabantay sa kanyang pananampalataya binigyan niya ng puwang para makita siya ng leon. And at that instant na binigyan po natin ng puwang ang leon sa ating pananampalataya, doon po siya makakapasok. Yung complacency natin ay makikita po ng leon, which is the dyablo. Now, kung hindi pa po ninyo kilala ang dyablo, meron po siyang mga bagay na alam sa ating buhay. Alam po ng dyablo kung ano yung ating mga nakaraan. Alam po niya. Yun po yung isa niyang kapangyarihan na malaman o alam niya yung ating mga pinagdaan ng mga problema sa buhay. Yung mga tukso na ating mga nagawa at nagawang mga kasalanan, nasulat po sa ating history. Alam din ng dyablo po yun.
Kaya alam ng dyablo kung saan ka mahina at alam ng dyablo kung kailan ka tutulog-tulog. Yun po yung alam ng demonyo. Kaya kung tayo po ay tutulog-tulog sa ating pananampalataya, baka tayo po yung masila ng dyablo at ihiwalay tayo sa tinatawag na tupa ng Ama dahil tayo ay tutulog-tulog at kapag tumatawag ang ating pastol, hindi natin ito narinig o hindi natin naunawaan. That is the only reason kung bakit ang dyablo ay makakasila ng isang nananampalataya. Now, tandaan po natin, ang aral po na ito na sulat ni Pedro ay hindi para sa mga hintil. Hindi para sa mga hindi nananampalataya. Ito po'y sinulat niya sa mga nananampalataya dahil alam ni Pedro na sa katagalan ng ating pananampalataya at paghihintay sa rabay, mayroon sa atin yung tinatawag na makakatulog sa paghihintay. Now, maalala niyo yung kwento ng ang rabay ay nanalangin sa Getsemani at iniwan niya doon yung kanyang mga alagad at siya'y lumayo ng kaunti. Makaraan ng ilang mga oras lamang nang bumalik siya, anong nangyari sa kanyang mga dinatnan? Tulog na yung mga alagad. Kaya sinabi ng ating rabay, hindi man lang ba kayo pwedeng magpuyat ng kahit ilang oras man lang? Now, gaano katagal ang ating paghihintay para mapatunayan natin na tapat ang ating pananampalataya? Sabi niya, kayo'y maging mapagpuyat. Now, hindi sinabi ni Pedro na kayo magpuyat sa isang araw. Kayo'y magpuyat habang may pagkakataon na kayo ay magpuyat. Meaning habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Now, bibigyan po natin ng isang katuturan ang isang naging kwento sa Biblia kung kailan dahil sa kanyang tinatawag na complacency, yung kanyang hindi pagbabantay, nagkaroon po ng puwang para makapasok po ang demonyo sa buhay niya. Now, kilala po natin ang kwento po ng taong ito dahil matagal na po natin siyang pinag-uusapan. Pero bibigyan lang natin ng diin kung bakit nagkaroon ng puwang ang dyablo sa kanyang buhay. Now, maalala po ninyo si Haring David. Ano po? Tama, si Haring David. Now, alam po natin yung naging pagkakasala ni David. Ano po? Yeah, alam po natin nang kunin niyang maging asawa si Bathsheba. Now, alam po ba natin yung kwento bakit dumating sa punto na pumasok ang kasalanan sa puso ni David? Yun po nung siya'y naging complacent sa kanyang pagiging hari at yung kanyang obligasyon. Now, kung babalikan po natin ng kwento ni Haring David, ito po ay mababasa sa pangalawang Samuel chapter 11. Ikukwento ko po sa inyo na yung pangyayari para po, kumbaga ay hindi na natin pangpuntahan sa mga gustong maghanap. Ito po ay nasusulat sa 2 Samuel chapter 11. Ito po yung kwento ni David at ni Bathsheba. Pero doon po sa verse 1, the reason being nagkasala si David, nasaan ba si David noong panahon na siya bago magkasala kay Bathsheba? Siya po ay nasa palasyo. Balikan po natin, yun lang po. Basahin ko lang po yung verse 1. Ano po? Para patunayan ko sa inyo na ito yung dahilan kung bakit nagkasala si David dahil sa kanyang pagiging complacency. O pagiging complacent. Pangalawang Samuel, chapter 11. Ito po sinasabi na kwento nang si David ay magkasala. Eto. Dito sa verse chapter 11, ito yung kwento. Verse 1 lang ang babasahin ko. The rest alam na natin yung kwento kasi ano po. Pero dito sa verse 1, makikita natin yung complacency dito ni David. Eto. At nangyari sa pagpihit ng taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka. Now, anong panahon ito? Panahon ng pakikipagbaka. Meaning, may kaaway pa ang Israel dito. At ang hari dito sa panahong ito ay si David. Patay na si Saul dito.
si David na yung hari. At sinasabi niya na ito'y panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka. So meaning ito daw ay panahon na ang mga hari ng mga bansa ay sumasamang makipagdigma sa kanyang mga tauhan. Tandaan po nyo, panahon na ang mga hari ay dapat sumama sa pakikidigma sa kanyang mga tauhan. Okay. Pero anong ginawa ni David? Sinugo ni David si Joab. Now, si Joab yung general ni David ng kanyang mga hukbo. Panahon natin general, sa panahon ni David kapitan. Pinuno ng kanyang mga hukbo. Ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. At kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David, anong ginagawa ni David? Habang nakikipagdigma ang kanyang mga tauhan, si David ay naghihintay sa Jerusalem. Walang ginagawa si David. Naghihintay lang sa Jerusalem. Now, bibigyan ko kayo ng kwento bago nangyari ito. Alam po ninyo, bago nangyari ang chapter 11, noong pong panahon na si David active pa sa kanyang mga tinatawag na obligasyon bilang hari. Sumasama po si David sa mga digmaan ng kanyang mga kawal. Sa lahat po ng digmaan, sumasama po si David. Pero minsan, sa digmaan nila sa mga taga-Pilisteo, muntik nang mamatay si David. Muntik nang mamatay si David. At dahil sa pangyayaring yaon, ini-advise ng isa sa kanyang mga tauhan na siya ay wag nang sumama sa pakikidigma. Now, tama po ba yung advice na ibinigay kay David? Masasabi po natin na tama. Kung tayo po yung mag-uunawa dahil iniisip natin baka nga mamatay ang hari. Pero sa ating pananampalataya sa Ama, tama ba yung ginawa ni David na siya ay pumayag sa advice ng kanyang mga tauhan? Now, masasabi po natin na dahil ayaw nilang mamatay si David, ano po? Pero ang kwento dito, matagal nang nakikipagdigma si David at lahat ng pakikidigma ni David ay lagi niyang tinatanong si Amang Yahweh. Basahin po niyo yung kwento ni David. Kinakausap po niya si Amang Yahweh kung ano yung kanyang dapat gawin. Now, si David na may direct line to heaven, ganun po yung ginagawa ni David. Every time pong may gagawin si David, tinatanong na si Amang Yahweh. So, noong panahon na siya po'y muntik nang mamatay at siya'y sinabihan ng kanyang mga kawal na wag nang sumama sa pakikidigma, bakit hindi humingi si David ng payo kay Amang Yahweh? Na dapat tinanong niya sana si Amang Yahweh, Amang Yahweh, okay lang ba na huwag na akong sumama sa pakikidigma? Dahil kung kinakatakutan ni David na mamatay siya sa digmaan, para niyang sinabing hindi siya nagtitiwala kay Amang Yahweh na siyang sumubaybay sa kanya sa nakaraang mga digmaan niya. Nakuha po niyo yung kwento. Dahil sa mga digmaan, si Amang Yahweh ang pumatnubay kay David. So, hindi man pumunta si David sa digmaan. Kung gusto ni Amang Yahweh na patayin si David, pwede niyang patayin si David maski siya natutulog sa kanyang palasyo, ano po? Kung siya natatakot mamatay, pwede siyang patayin ni Amang Yahweh kahit saan siya naroroon. Hindi siya pwede makapagtago kay Amang Yahweh. Pero dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang kawal na wag nang sumama sa digmaan, nagkaroon ngayon ng puwang yung tinatawag na complacency sa kanyang responsibilidad. Bakit? Dahil nung siya'y nasa palasyo, siya ay naboring. Yan. Alam po ninyo, sa ating mga pananampalataya, kung tayo po ay maboboring at wala tayong masasabi natin na parang wala tayong magawa, kung ano-ano pong pumapasok sa puso natin. Subukan, alam po ba niyo kung anong pinakamahirap gawin? Ang pinakamahirap gawin ng isang tao ay yung wala siyang magawa. Yun po yung pinakamahirap na gawin.
wala kang magawa. At sa hindi mo paggawa ng mga bagay na naaayon sa binibigyan ng Ama na responsibilidad sa iyo, dito pumapasok yung demonyo. Binibigyan natin siya ng puwang dahil ang puso natin is boring. Naghahanap ng magagawa. Etong nangyari kay David. Kaya nang makita niya ang naliligong babaeng hubot-hubad, nang siya'y nabuboring sa palasyo, doon pumasok ang demonyo. And the rest is history. Now, ganun po nagkasala si David because of complacency. Sa kanyang hindi pagganap sa obligasyon niya bilang hari na ibinigay ni Amang Yahweh na obligasyon niya para pangunahan ang bayang Israel. That is his obligation. Pangunahan ang bayang Israel, maging isang mabuting halimbawa sa gawa at sa salita. Kaya nang nagkasala si David, kinuhanan siya ni Amang Yahweh ng tinatawag na accountability para hindi siya pamarisan ng mga susunod na hari. Ganon din po ang gagawin ng Ama sa atin. Kaya nga pasalamat tayo kung sa ating mga complacency, hindi tayo makagawa ng napakabigat na kasalanan para singilin tayo ng Ama at kuhanan tayo ng tinatawag na accountability. Alam po natin ang kwento ni David. Ano po? Pinatawad si David sa kanyang kasalanan dahil hindi siya pinatay ng Ama outright. Pinatawad siya sa kanyang pagkuha kay Bathsheba na kanyang pangwalong asawa. Pinatawad siya sa pagpatay niya kay Uriah nang ipadala niya si Uriah sa digmaan. Pero may kasamang accountability nang sinabi ni Propeta Nathan sa tinig ni Amang Yahweh na pinadala sa kanya na ang tabak ay hindi lalayo sa sangbahayan ni David. That is the price ng naging kasalanan ni David. Kaya kung babasahin po natin ang kwento ng tinatawag na paghihimutok at yung tinatawag na paghingi ng tawad ni Haring David, ay mababasa po ito sa mga awit chapter 51. Yun po yung kwento ng isang taong naging sanhi ng kanyang pagkakasala, iyong kanyang pagiging complacency. At ito ang aral na gustong iparating sa atin ng Rabay. Na wag nating gayahin si Haring David na sa pagiging complacency din natin sa ating pananampalataya, baka tayo din ay makalimot at tayo makagawa ng tinatawag na pagkakasala. Kaya sabi po niya dito, nagbigay po siya ng maraming halimbawa. Dito po sa aklat ng Joel, dito sa Lumang Tipan, may sinulat din ang ating mga propeta tungkol sa pagiging complacency ng bayang Israel. Nung panahon, na sila ay tinatawag na matiwasay. Eto, ang sinasabi po dito aklat ni Joel. Dito po sa aklat ni Joel chapter 1, dito po yung masasabi natin, nang ang bayang Israel ay nagkaroon ng complacency. Ito yung panahon na parang yung feeling nila wala na silang mga kaaway. Yung feeling nila husto na yung kanilang ginagawang pagsamba kay Amang Yahweh. Yung feeling nila na they are in comfort. Ito ang sinabi ni Amang Yahweh sa kanilang pagiging complacency. Joel chapter 1 verse 5. Ito ang inahalintulad ni Amang Yahweh sa kanila. Magsibangon kayo, kayong mga manglalasing. Anong sabi niya? Yung mga bayang Israel na tinatawag na bayan ng Ama, na sinasabi kanina ni Pablo na wag kayong tutulog-tulog, kayo'y magpuyat, kayo'y magbantay. Ang ginawa ng bayang Israel, sila'y natutulog. At hindi lang sila natutulog, kundi sila'y naglalasing. Meaning pinabayaan nila yung kanilang responsibilidad para ipagtanggol ang kanilang mga bayan, at ang kanilang pananampalataya, pinabayaan nila yung kanilang pagsisilbi. Etong ginawa nila nung sila naging complacency. Nung sila nagkaroon ng complacent sa kanilang mga obligasyon.
Sabi niya, magsibangon kayo kayong mga manlalasing at magsiiyak kayo. Anong mangyayari? Kayong manlalasing, sabi niya, dahil kayo ay hindi nagpupuyat at hindi nagbabantay sa inyong mga responsibilidad. Sabi niya, kayo'y magsiiyak. Meaning yung kanilang pagiging complacent ay mapapalitan ngayon ng tinatawag na pag-iyak. Kayo'y manambitan. Kayong lahat na nanginginom ng alak dahil sa matamis na alak sapagkat nahiwalay sa inyong bibig. Kayong mga hindi gumaganap sa inyong mga responsibilidad, sabi ni Amang Yahweh, na kayo yung mga tinatawag na bantay ng bayang Israel, wala kayong ginawa kundi maglasing, kaya sa oras na ito, sabi niya, mapapalitan ng inyong paglalasing ng mga iyakan at pananambitan. Yun ang sinabi niya. Ano po? And then dito sa verse 13, mangagbigkis kayo ng kayong magaspang at magsipanaghoy kayong mga saserdote. Kayo din, sabi niya, mga saserdote, mga tagapagpaganap ng kautusan, mga tagapagturo ng kautusan, sabi niya, kayo din, sabi niya, ay magbigkis kayo ng kayong magaspang. Meaning, hindi lang yung mga leader ng Israel ang tinutuligsa ni Amang Yahweh nung sila naging complacent, maging yung mga kanilang mga saserdote, yung kanilang mga nangangalagang mga pastor na mga spiritual leader nila, naging complacent din. Anong sinabi niya? Manambitan kayo. Kayong mga tagapangasiwa ng dambana, pati yung mga nangangasiwa ng dambana. Manambitan kayo, sabi niya. Umiyak kayo, sabi niya. Magsihiga kayo, magdamag sa kayong magaspang. Kayong mga tagapangasiwa ng aking ama, sapagkat ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng inyong ama. Bakit? Ihihiwalay daw ni Amang Yahweh ang kanilang mga obligasyon, meaning tatanggalin ni Amang Yahweh sa kanila yung pagiging saserdote. Tatanggalin ni Amang Yahweh. Bakit? Ito yung nakalimutan nila, verse 14. Mangaghayag kayo ng ayuno. Ngayon, sabi niya, magpatawag kayo ng ayuno. Magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Iyong pisanin ang mga matanda at ang lahat na mananahan sa lupain sa bahay ng Amang Yahweh ninyong ama. Bakit? At magsidaing kayo kay Amang Yahweh. Eto nakalimutan nila. Yung magbigay ng pulong para purihin si Amang Yahweh. Nakalimutan na nila ito dahil sa kanilang pagiging complacency. Kaya sinasabi ni Amang Yahweh kay Joel, magpatawag kayo ng pulong at umiyak kayo, sabi niya, magdaing kayo kay Amang Yahweh para hindi niya ituloy yung kaparusuhang ibibigay niya sa inyo na kayo magsisiiyak at mananambitan. Anong ibig nitong sabihin sa ating panahon? Sa atin ding panahon, nakakalimutan din natin na kapag tayo ay naging complacent, dito papasok ang dyablo, at kapag pumasok ang dyablo at kapag hinayaan ni Amang Yahweh na tayo'y sansalain ng dyablo, kung ano-anong mga problema sa buhay ang ating mararanasan. Yung mga mali nating mga nagawa ay magkakaroon ng tinatawag na accountability. Bakit? Dahil sa ating pagiging complacency. Bakit? Dahil in the first place, itanong mo sa sarili mo, kailan ka nagkamali sa iyong mga desisyon sa buhay? Nung isinangguni mo ba ito kay Amang Yahweh? O nung ikaw ay nagdesisyon para sa iyong sariling mga pangunawa? That is complacency. Na nagtiwala ka sa sarili mo na para bang sinasabing mas marunong ka pa doon sa nagbibigay sa iyo ng advice. Kaya ang sinunod mo yung sarili mong pangunawa. Nakalimutan mo itong idulog kay Amang Yahweh. Taas ko ang kamay ko dahil kasama ako sa ganong mga pagkakataon na nung kailangan ko ng advice, sinunod ko yung aking pangunawa. Alam niyo yung aking kwento. Nang ako'y nag-resign sa pagtuturo at lumipat ako sa private school. Hindi ko tinanong si Amang Yahweh, akala ko mas mapapanuto ako sa private school. Pero hindi. Kung mahirap yung pinagdaanan kong school, mas mahirap yung sinuungan kong school. And I suffer. Dahil after that, after 2 weeks, talagang nakahanda na ako para umuwi dito sa sa Pilipinas dahil talagang
I give up. Iniwanan ko na yung aking classroom. Alam po ninyo, kapag iniwanan mo yung classroom mo dito sa Amerika at may nangyaring gulo sa kwarto mo, kakasuhan ka ng tinatawag na accountability dahil iniwanan mo yung classroom mo. Wala nang tatanggap sa yung guro. Yun ang ikakasa sa'yo, tatanggalan ka ng lisensya. Pero hindi ko na inisip yun noon. Dahil kumbaga I give up to my responsibility being teacher. Yun po yung complacency na nangyari sa buhay ko. Kaya after that, sabi ko, never again na magdedesisyon ako sa buhay ko na hindi ko hihingi ng advice kay Amang Yahweh. Dito po tayo nagkakaroon ng complacency. Yung bang feeling natin alam na natin yung kwento ng buhay natin. Ano po? Parang dito rin sa panahon ng mga Israelita, ang feeling nila wala na silang mga kalaban pang naghihintay sa kanila. Ang feeling nila yung kanilang pagpupuri kay Amang Yahweh, husto na yung ginagawa nila. Hindi nila alam, ito pala'y kulang sa harapan ni Amang Yahweh. Ano po? Dalasasin po natin. Kaya sabi niya dito sa Malakias, dito naman tayo sa Malakias, dumako. Dahil yung sinasabi sa aklat ni Joel ay naulit dito sa aklat ni Malakias. Now, itong aklat ni Joel ay bago po mangyari yung tinatawag nating Babylonian Empire Diaspora. Yun po yung aklat ni Joel. Ano po? Now, ito namang aklat ni Malakias, ito po yung huling bersikulo sa Biblia, ano po, na bago po mangyari yung pagdating ng ating rabbi 400 years ago. 400 to 500 years ago, bago dumating ang ating rabbi. Now, dito po sa akyat ni Malakias, sinasabi po niya dito sa Malakias chapter 1, chapter 2 should I say. Malakias chapter 2, verse 2. Etong sabi ni Propeta Malakias. Kung hindi nyo didinggin at kung hindi nyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan. Now, anong sabi ni Mang Yahweh? Kung hindi nyo didinggin at hindi nyo ilalagak sa inyong puso. Ang alin? Ang kaluwalhatian ng aking pangalan. Now, kanino sinasabi ni Propeta Malakias ang ganitong kwento o ang ganitong sermon? Sa mga hintil? Hindi po. Sa mga Israelita. Dahil sabi niya, kilala nila si Amang Yahweh. Pero hindi nila niluluwalhati ang pangalan ng Ama. Kilala nila si Amang Yahweh. Pero hindi nila ibinibigay yung kapurihan sa pangalan ni Amang Yahweh. Just like they take it for granted. Hindi nila nirirespeto ang pangalan ni Amang Yahweh. So kapag hindi nila nirirespeto ang pangalan ni Amang Yahweh, therefore, hindi rin nila nirirespeto ang kanyang salita. Sana po ay wala po sa atin na kapag narinig po natin ang pangalan ni Amang Yahweh, just we take it for granted. Na kapag binabasa po natin we even don't put reverence on it. Para bang tayo ay nagbabasa lang ng pangalan ng individual o ng ordinaryo. Wala man lang tayong maramdaman na paggalang. Kaya kung ito'y mararamdaman natin na walang paggalang, so bakit natin igagalang yung kanyang salita kung hindi natin iginagalang yung pangalan nung nagbigay ng salitang ating igagalang? We are being complacent. Dahil feeling siguro natin lahat ay mauunawaan ni Amang Yahweh. Feeling siguro natin hindi tayo nagkakasala kay Amang Yahweh. Na kapag binanggit mo, alam niyo po bang nasusulat na ang demonyo ay nanginginig sa takot, marinig lang nilang pangalan. Pangalan lang ng rabbi yung naririnig nila, ayon sa aklat ng ng kwento ng ating mga manunulat sa Bagong Tipan. Nanginginig sila sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua. Now, how much more sa pangalan ng Ama? Ano po? Pero tayo, kapag binanggit natin ang pangalan ng Ama at pangalan ng ating Rabbi, parang we just speak it. Na sinabi lang natin na para bang napaka-ordinaryong pangalan. Alam po ba ninyo na nasusulat na sa pangalan ay andoroon ang kaligtasan? Sabi po sa aklat ni Joel. Aklat po ni Joel. Balikan po natin ang aklat ni Joel.
Joel chapter 2. Joel chapter 2, etong sinasabi sa Joel chapter 2 verse 38, kung di ako magkakamali. Joel chapter 2, wala namang 38, no? May ka naman tong binasa ko. Joel chapter 2, balikan natin si Joel chapter 2, verse 32. Eto, ang sinabi niya, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ni Amang Yahweh ay ano? Ay maliligtas. Yeah. Imagine that. Ang sino man daw ang tumawag sa pangalan ni Amang Yahweh ay maliligtas. If you call Him with reverence, with fear and trembling, yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung babanggitin mo lang as if tumawag ka lang ng isang pangalan na walang reverence. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng ng Joel chapter 2 verse 32. Words, ginagawa ko Ha? saksi ang pangalan ng Panginoon. And yung pong words po na tayo po ay sasaksi sa isang salitang walang katotohanan, and then ikinakabit natin ang pangalan ng ating Ama. Alam po ninyo, nakakatakot po po. Kaya talasasin po natin. Kaya sinasabi dito sa Malakias, meaning itong mga sinisermonan ni Malakias, kilala nila si Amang Yahweh. Ano po? Pero hindi nila binibigyan ng tinatawag na reverence. Kumbaga walang gaanong paggalang. That is the meaning of reverence. Ano po? Para bang binabanggit lang natin, to show, o kaya para lang masabi natin na kilala natin si Amang Yahweh. Kaya sabi niya dito, sabi na Amang Yahweh ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo. Dahil sa ginagawa ninyo, sabi ni Propeta Malakias sa sinabi ni Amang Yahweh, dahil hindi mo iginagalang at niluluwalhati ang aking pangalan. Paano ba natin niluluwalhati ang pangalan ni Amang Yahweh? Now, ilan sa atin ang isusugal ang ating trabaho at hanap buhay para lang ganapin ang araw ng pangingilin ni Amang Yahweh? Ilan sa atin ang katulad ni kapatid na Brando? Now, sino sa inyo magtataas ng kamay? Alam po ninyo, nang marinig ko sinabi ni kapatid na Brando, ako ay hindi pwedeng hindi ko pwedeng ikumpara ang aking pananampalataya kay kapatid na Brando. Dahil kung ako yung nasa kinaupuan niya, baka magdadalawang isip ako. Kung may sinabi ang aking boss at it is mandated na kailangan kong pumunta at tatanggalin ako sa trabaho kung hindi ako pupunta, baka pumasok sa puso ko na iisipin ko yung aking mga pamilya at ako'y pupunta at sasabihin ko sa sarili ko, mauunawaan ako ni Amang Yahweh. I did that. Nung panahon na ako'y baguhan pa lang dito sa Amerika, nung ako'y nagtuturo pa mga kararating ko dito, mga first year, 2 years ko pa lang, sa takot ko na baka ako'y kasuhan ng tinatawag na, anong tawag dito? Tamad o kaya non-compliant. Yung bang parang masabing hindi ako maaasahan pag nangailangan ng aking school. Pag nagtawag po dahil sa takot ko na kapag dumating yung araw ng evaluation, mabigyan ako ng puwang para hindi i-renew yung aking kontrata. Dahil kapag hindi i-renew, uuwi ako kasama yung mga anak ko at pamilya ko. Yun ang kinakatakot ko noon. Kulang ako ng pananampalataya way back then. Pero ngayon, salamat sa Ama dahil I don't care, sabi ko sarili ko. Dahil andun na yung pagtitiwala ko kay Amang Yahweh. After na mapatunayan ko kung gaano ang pagtitiwala ko kay Amang Yahweh, kung gaano yung kanyang tinatawag na magagawa sa ating buhay. So ilan sa atin ang katulad ni kapatid na Brando? Na hindi alintana kung siya tanggalin sa trabaho, maganap lamang niya yung kanyang obligasyon kay Amang Yahweh, na ingilin ang kanyang araw ng pagsamba at araw ng pangingilin. Dahil kung sa atin po tatanungin, baka magkakaroon tayo ng tinatawag complacency. Ito yung sinasabi natin na mauunawaan siguro ni Amang Yahweh, parang ganun yung ating magiging desisyon. Ano po? Dahil kapag ganun po yung ating magiging sasalitain,
We have a faith of complacency. Hindi taos yung ating pananampalataya. Wala pa tayo sa punto na pwede nating ipaglaban ang ating pananampalataya. Wala pa po tayo doon pag ganun yung ating tinatawag na pananampalataya. Kaya sabi ng Ama, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa. Sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. One more. Verse 3, narito, aking sisirain ang inyong binhi. Now, hindi lang pala ikaw. Malakias chapter 2, verse 2 and 3. Hindi lang pala ikaw ang bibigyan ang mangyawi ng tinatawag na sumpa. Kasama ang iyong binhi. Kasama ng iyong binhi. At magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga muka, sa makatwid bagay ng dumi ng inyong mga kapistahan, at kayo ilalabas na kasama niya noon. Anong sinasabi niya? Bakit? Kasi bagamat kayo nagdiriwang ng aking mga pista, sabi ni Mang Yahweh, it is just complacency. Walang kaluwalhatian. Ipinagdiwang lang daw natin ang kanyang mga pista at araw ng pangilin para lang masabing ipinagdiwang natin. Now, sino kaya ang guilty sa atin? Taas natin ang kamay. We are guilty one way or the other. We are guilty one way or the other. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung maapakan ng rabay ang inyong mga paa sa aral na binibigay niya, nauna nang inapakan yung paa ko. Dahil if you feel guilty, I feel guilty nang ibinigay niyang aral na ito. I feel guilty again nang basahin ko uli. We are incomplacent with our faith. Kaya tama yung nasusulat dito sa aklat ng pahayag, Revelation chapter 3. Itong sinasabi ng pahayag, ilan sa atin ang matatamaan nito? Alam po ninyo, napakarami ng ating mga iniisip na mga problema sa buhay, pero hindi ba ninyo alam na mas higit sana nating problemahin ang ating pananampalataya kung tayo nagkukulang o hindi? Alam po niyo, iniisip natin kung minsan na hindi pinagkakatulog-tulog. Kung hindi natin mga mahal sa buhay, yung ating mga trabaho, yun yung mga puntong hindi tayo makapagtutulog-tulog. Pero bihira sa atin ang makukonsensya kapag kulang ang ating pananampalataya. Bihira yung nakukonsensya. Dahil ang lagi nating sinasabi, mauunawaan ni Amang Yahweh. Kasama ako doon. And I'm praying and I keep on praying, Father, yan, na luubin ni Amang Yahweh na maunawaan ko lahat ng mga alituntuning gusto niyang paggawa niya sa akin. Dahil sabi ko nga, sinabi ko ito minsan sa mga nakakausap ko, parang I feel na kulang yung aking ginagawa. I feel na sometimes kulang yung aking ginagawa. I feel guilty sometimes dahil kulang yung aking ginagawa. Dito sabi niya sa chapter 3 verse 14 to 16. Itong sinasabi ng 15 to 16 na lang. Huwag na natin isamang 14. Pahayag chapter 3 verse 15 and 16. Ito ang nakakatakot na sasabihin sa atin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Now, sino nagsasalita nito? Ang ating rabay. Revelation chapter 3 verse 15 and 16. Ano sabi niya? Nalalaman ko ang iyong gawa. Now, sino ang nagsasalita nito? Ang ating rabay. Hindi si Yohanan ang nagsasalita nito. It is our rabbi. Dahil ang revelation ay ang pahayag ng ating rabbi Yeshua HaMashiach kay Yohanan. Hindi po ito revelation ni Yohanan. Baka mali po yung pagkaunawa po niyo sa revelation. Ang pahayag ay pahayag ng ating rabbi Yeshua Messiah kay Yohanan sa Patmos, Gracia. Kaya sinasabi ng rabay, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Now, ano alam ng rabay sa ating mga gawa? Na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Meaning tayo daw ay malahininga. Ouch. Sometimes hot, sometimes cold. Sometimes tayo po ay parang napakainit sa ating pananampalataya.
Pero may pagkakataon naman na parang tayo lang ay walang nararamdaman. Especially kung tayo nakakaramdam ng mga bagabag sa buhay. Especially kapag tayo yung nagagalit sa ating mga mahal sa buhay, nagagalit tayo sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating anything na nakapagpapagalit sa atin, sometimes we just feel cold and we don't care kung tayo may lumabas na salita sa ating bibig. Taas po natin ang ating mga kamay. Itaas ko yung ating kamay dahil sometimes nararamdaman natin ito. Sabi ko nga po, kung naririnig nyo ang aral na ito po'y para sa atin. It's not too late para baguhin po natin ang ating mga saloobin. Sabi ng Rabay, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ibig ko sanang maging malamig ka o maging mainit ka. I prefer you, sabi ng ating Rabay, to be hot or to be cold. Hindi yung malahininga. Pero dahil ikaw ay malahininga, ouch. Pero dahil daw tayo ay malahininga, anong sabi ng ating Rabay? Hindi mainit, hindi malamig. Isusuka kita sa aking bibig. I will spew you out of my mouth. Now, alam niyo po ano yung spew? Yung bang idudura ka nung magdudura as if nakakasulasok yung idudura niya. That is the meaning of spew. Para bang nasusuka siya sa iyo. Kaya doon ang salitang pagsuka. Talagang ayaw niyang manatili ka sa kanyang kaloob-looban, ayaw niyang manatili ka sa kanyang katawan. He will spew you out of his mouth. Imagine po ninyo. Ito po yung nakakatakot. Pero kung minsan po ang una nating napag-iisip, kung paano natin lulutasin yung ating mga maliit na problema sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating buhay, sa ating mga suliranin, yung ating mga apo, yung ating mga pamangkin, yung ating mga anak. Yung po yung napakaliit na talagang hindi tayo nakapagtutulog-tulog. Now, what if sa pag-iisip mo sa kanila mamatay tayo? Tayo ba'y maliligtas sa ating pananampalataya? I don't think so. Nananampalataya po ako na hindi tayo maliligtas pag ganun yung ating magiging kamatayan. Na tayo ay namatay dahil sa pag-aalala natin, hindi sa ating pananampalataya at kulang sa pagsilbi sa Ama. Hiniisip natin kung paano natin mapapalalong madagdagan yung ating gawain kay Amang Yahweh. Iniisip natin kung paano natin matutulungan yung ating mga anak, paano natin matutulungan yung ating mga mahal sa buhay. Ganun yung iniisip natin bilang tao. Yun po iniisip natin. Tayo ay hindi nakapagtutulog hindi dahil sa ating pananampalataya, kundi tayo hindi nakapagtutulog dahil sa ating mga mahal sa buhay. Then, mangyayari sa atin yung sinabi ng Rabay, if you love your husband, your wife, your children, yung mga walang asawa, yung walang mga anak, yung inyong mga mahal sa buhay, yung inyong mga pamangkin, inyong mga kapatid, yung inyong mga magulang, anything na higit mong iniisip at pinapahalagahan bago ang ating Rabay. Anong sabi ng ating Rabay? We are not worthy para maging lingkod ng Ama. Alam po ninyo, hindi niya tayo nilikha dito sa lupa para tayo ay mamroblema sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po yun ang una nating obligasyon. Huwag po nating kalilimutan ang sinasabi sa Mangangaral chapter 12 verse 13. This is the conclusion of the matter, sabi ni Haring Solomon. Tayo ay matakot kay Amang Yahweh at gawin ang kanyang kalooban. Ito yung kabuuan natin bilang tao. Hindi lang natin to obligasyon, kundi ito yung pagiging buo natin bilang tao. Dahil hindi tayo magiging buo kung wala si Amang Yahweh. Ano po? Yung mga problema natin sa buhay, kaya natin iniisip at hindi natin nakapagtutulog dahil hindi tayo lubos na nagtitiwala kay Amang Yahweh. Alam po ninyo, nagkaroon ako ng pagkakataon para mapanood yung kwento ng buhay ni Maria Teresa. Kung kilala po niyo yung tinatawag nating Mother Teresa of Calcutta, India,
I had given a chance. Napanood ko po, pinalabas siya minsan sa Netflix. At pinanood ko po. Bagamat alam ko na si Maria, yan yung tinatawag nilang Mother Teresa, isang madre ng Roman Catholic Church. Pinanood ko po kung ano yung naging dahilan para siya tawaging santo ng Roman Catholic Church. At ang isa kong napanood na talagang naiwan sa akin, sa lahat ng mga pagsubok na naranasan ni Teresa ng Calcutta, India. Marami po siyang naranasang pagsubok sa buhay niya. Pero ang lagi niyang sinasabi, if Father Yah wants to happen, He will provide. And she continues to live na katulad nung para bang walang problema sa buhay. Yun ang lagi niyang sinasabi. Kapag may dumarating na problema sa kanya, sabi niya, kung ito'y kalooban ng Ama, mangyayari. That's it. Ganon yung naging buhay niya. Now, sabi ko sarili ko, I pray na maging gaya ko. Si Teresa ng Calcutta, India. Totoo po. Kung gugustuhin ni Amang Yahweh, sino tayo para pumigil? Ano po? Kung ito'y pahintulutan ni Amang Yahweh, sino tayo para pumigil? Magtiwala tayo. Kung tayo magtitiwala kay Ama, sabihin natin yung mga gusto natin, pero at the end of the day, anong sinabi ng ating rabbi? Iba ng ating rabbi ay sinabi niya sa Amang kanyang gusto. Maalala niyo yung kanyang panalangin sa Getsemani? Ama ko, sabi niya, kung pwede lamang ang kupang ito ay tanggalin mo sa akin. Pero wag ang kalooban ko ang masunod kundi kalooban mo. That is, na yun na yung pinaka-rurok ng kapigatian ng ating rabay na kanyang idudulog sa Ama. Dahil alam niya yung paghihirap na gagawin niya. Now, sino sa atin ang nakaranas ng ganon? Wala pa po. Dahil hindi pa po natin ibinibigay ang ating buhay sa pananampalataya. Wala pa pong nagdurugo sa atin sa pananampalataya. Pero parang katapusan, napakahirap na ng ating mga problema sa buhay na hindi na tayo makapagtutulog-tulog dahil iniisip natin yung mga mahal natin sa buhay. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Linggo. I pray na sa araw naman lang ng Sabado magpahinga po tayo sa kaiisip sa ating mga mahal sa buhay. Pero nakakalimutan siguro natin yung kwento ng rabay. Sabi niya, kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pamatok, anong sabi ng rabay? Ibigay nyo sa akin. Now, kung ibinigay na natin sa ating rabay, bakit tayo naghihimutok? Bakit tayo hindi nakapagtutulog-tulog? Tanong natin ang ating sarili, bakit? Because of our complacency of our faith, dahil kulang tayo sa pananampalataya. Yung sinasabi na tayo nagtitiwala kay Amang Yahweh, hindi po yung totoo. Dahil kung totoo po yun, sa totoo lang po, ito yung asawa ko na magpapatunay. Pag sinabi kong good night, Father Yah, sabi ko, ano man po yung bagod ko, ano man yung pinag-usapan namin mag-asawa sa problema, pinapatigil ko pa ang asawa ko sa pagkukwento ng problema, darling, matulog ka na. Sinasabihin ko ang asawa ko. Dahil pag sinabi kong, Father Yah, good night, I will see you tomorrow morning. Pag nasabi ko na po yung tanong sa asawa ko, wala pang ilang minuto, naghihilik na daw po ako. And I praise Father Yah for that dahil I told Father na ayoko nang mag-isip pa ng mga dahil ibinigay ko na sa kanya yung mga suliranin ko dahil kung iisipin ko po yung mga suliranin ko sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga kapatiran po natin, sa lahat ng mga kapatid natin sa Pilipinas, abay hindi po ako makakatulog. Dahil iisipin ko lahat, bawat isa yung inyong mga suliranin. Dahil obligasyon ko yun bilang pastor po ninyo. Kapag may mga anak po na nagkakasakit at ipinarating nyo sa akin, inaalala ko yung mga anak po natin. Pinagdarasal ko, pero after na pagdasal ko na, iniwan ko na kay Amang Yahweh. Na kay Amang Yahweh kung pagagalingin niya o hindi. Dahil maski mag-alala ako, may magagawa ba ako? Tanong nyo sa sarili nyo, sa inyong pag-aalala, may magagawa ba kayo? Sa pag-iiyak ninyo, may magagawa ba kayo? Wala. Pero ano pong nangyayari physically? Dahil ang ating kabagabagan na nararamdaman po natin, ang atin pong physical na pangangatawan ay nagsasuffer. Hindi po nyo napapansin. If we feel sad, if we feel so down,
Alam po ninyo, wala tayong ganang kumain, wala tayong ganang matulog. Sinong pinahihirapan po ninyo? Wala po. Sarili ninyong pinapahirapan po natin. Again, yung sinasabi natin na nagtitiwala tayo kay Amang Yahweh, I pray na maging totoo yung ating pagtitiwala. Ha? Sinasalita ko po sa inyo aking mga tinatawag na mga nangyayari sa aking buhay para magkaroon kayo ng tinatawag na hoping one way or the other kayo po'y may matutunan. Ito lagi kong pinapaalala sa asawa ko, gayahin mo ko darling, sabi ko. Dahil ang problema din ng asawa ko, paano matulog agad. Marami daw mga pumapasok sa utak niya, sa pag-iisip niya, kaya hindi siya nakakatulog. Sabi ko, ay, kasalanan mo yan, sabi ko. Yan ang asawa ko, tanong ninyo. Pag nag-good night na ako, talagang nakakatulog ako. Sinasabi ko pa kay Amang Yahweh kung kailan niya ako gising. Sabi ko, Amang Yahweh, gisingin mo kami ng 5:30. Gisingin mo kami ng 7 o'clock. Yan ang sinasabi ko kay Amang Yahweh talaga. 2 o'clock, talagang ginigising kami ng Amang Yahweh pag may gagawin ako sa aming bahay. Ano po? Kaya sabi niya, wag nawang sanang maging mainit o malamig ang ating pananampalataya. Wag naman po sana. Ano po? Wag naman po sana. Malakias chapter 1. Malakias chapter 1. Balikan uli natin si Malakias. Alam niyo nung panahon ng mga Israelita, marami silang maging mga panahon na naging complacent sila, kaya abot-abot ang parusang binigay ni Amang Yahweh sa kanila. Now, ipinapaalala ito ng ating rabay para hindi natin magaya. Kung gusto po natin ng pagpapala, huwag po natin gayahin ang pagiging complacency ng bayang Israel. Malachi, chapter 1, verse 6. Simulan ko sa verse 6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ng alila ang kanyang amo. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? Ouch! Kung sinasabi daw ng ating ama, kung ang ama ng tao, iginagalang siya ng kanyang mga anak, ako bilang inyong ama sa langit, sabi, nasaan ang aking dangal? At kung ako'y Elohim, sabi niya, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo sa inyo. Totoo. Sometimes, alam po ninyo, hindi ko alam kung tama o mali yung ating pangunawa na hindi tayo matakot kay Amang Yahweh, as if yung takot na parang okay lang kay Amang Yahweh. I pray na ganun po sana. Alam po niyo, I pray dahil ako din, I pray na ganun din sana si Amang Yahweh. But what if, hindi po ganun si Amang Yahweh na ibinigay niya sa atin ang kanyang mga utos at tayo ay magkakasala? Uunawain kaya ni Amang Yahweh pagkakasala natin kung ito ginawa natin ng lantaran sa kanyang harapan, sabi natin mauunawaan ni Amang Yahweh? Sa tingin po ninyo kaya, uunawain kaya tayo ni Amang Yahweh? Kung lantaran nating sinasalungasing, sinasalangsang ang kanyang salita. Ito yung sinasabi ng Amang Yahweh, kung ako'y Elohim, nasaan ang takot nyo sa akin? Nasusulat na kung tayo sasalangsang, ang kapalit ng pagsalangsang natin ay kamatayan. Pero hindi tayo natatakot. Iniisip natin na mauunawaan tayo ni I pray na maunawaan tayo ni Amang Yahweh. I pray, bakit po hindi? Kasama po ako sa inyo na mananalangin. Sabi ko, Padre unawain mo sana kami. Yun po yung panalangin ko din. Pero sa lahat po ng mga aral na ibinibigay ng rabay, para pag sinasabi po niya sa atin na hindi ganun kadali na tayo aalala ay uunawain ni Amang Yahweh kung ginawa natin ng lantarang pagsalangsang. Yung pagiging complacent natin sa kanyang mga salita. Kung ako'y Elohim, sabi niya, saan nandoon ang takot sa akin? Which is true. If I am your Elohim, sabi niya, where is the fear? Where is the fear? Sabi nga po sa inyo, kung ang mga demonyo, if the devil, fearing Father marinig lang nila yung pangalan, the devil trembles when they hear the name of Father They tremble. Pero sa atin parang it's just like normal. Ano po?
Na kung marinig natin ang salita parang, yeah, it's fine. Naiintindihan ni Amang Yahweh. I pray na ganun po. Ganun po tayo ka-complacent kung wala tayong nararamdaman sa ating mga buhay. Pag wala tayong nararamdaman sa pagdinig ng salita ni Amang Yahweh and we have never that conviction, wala tayong conviction sa ating mga puso, that's how complacent we are. We think that we are alright with Father Yah. Yung isipin natin na tayo okay kay Amang Yahweh, yun ang pagiging complacent po natin. If we hear the word of Father Yah and we are not convicted, and we think that we are okay, we are saved already, that is being complacent of our faith. Pero paano po kung hindi ganun yung pangunawa natin sa pangunawa ni Amang Yahweh? Paano kung gawin niya sa atin yung sinasabi niya, kung hindi ka mainit, kung hindi ka malamig, idudura kita? What if ganun ang mangyayari? Dahil kung minsan tayo ay sala sa init, kung minsan tayo ay sala sa lamig. Tayo ay ngayon matino, bukas makalawa, babalik na naman tayo sa dating ugali natin. Ngayon tayo ay mabait sa ating mga mahal sa buhay, sa susunod na linggo, balik tayo sa dati, sa gawain natin. Tayo ay parang santo ngayon, pati sa pananalita. After a week or two, pag nagalit tayo sa ating mga asawa, sa ating mga anak, balik yung ating mga salita na parang hindi makakain ng mga pusa. Ganun ba tayo sa ating pananampalataya? And then sasabihin natin, maiintindihan ni Amang Yahweh dahil sa galit natin? Hindi ba nasulat na tayo ay pwedeng magalit pero hindi tayo dapat magkasala? Bakit nilalagay natin ang ating sarili sa ganung mga pagkakataon kung alam na natin yung kwento? That is complacency po. Ano po? We are so complacent in our faith na para bang sinasabi natin everything is okay. Hindi po ganun kadali. Dahil sa mga talatang ibinibigay ng Rabbi, I pray na ganun po sana. Ano po? I pray. Dahil nakakatakot yung mga sinasabi ng ating Rabbi sa ating aral. And I pray na tayo po'y matuto. Dahil walang silbo po yung ating pag-aaral kung wala tayong natututunan. Aklat ng mga Roma chapter 13 verse 11. Roma chapter 13 verse 11. Tandaan po natin, ano po? Ang aral po ng Rabbi ay hindi para sa mga hintil. Ito po'y para sa mga may pananampalataya na. Pero yung pananampalataya po natin ay hindi sapat. Hindi taos. Isinasama ko ang sarili ko dahil kasama ako dito. Hindi ko sinasabing kayo, kundi tayo. Roma chapter 13 verse 11 through 13. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulig. It is now about time for us to be awake of our faith. This time, sabi ni Saulo. It's not tomorrow. Because tomorrow's never been promised. Tama po, hindi ipinangako ang bukas kahit kanino. Now is the time that you are listening to this word. Now is the time for us to be awake in our faith. We should not be complacent. You have no excuse. Wala na kayong excuse. Bakit? Narinig nyo ang aral na ibinigay ng Rabbi. Narinig natin ang aral na ibinibigay ng Rabbi. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ng una nang tayo magsisampalataya. Now is nearer than before nung tayo pinanampalataya. Which is true. Tama po. Kung malapit noon, nung panahon ni na Saulo 2,000 years ago, mas malapit ngayon. Alam nyo, kapag nagbabasa yung mga kababaihan po natin, natutuwa ako. Dahil yung kanilang mga pangunawa, nagiging mas malalim yung kanilang pangunawa. Yun po ang dapat natin gawin. Yung kagustuhan po natin, lalong madagdagan ang ating mga kaalaman sa mga salita ni Amang Yahweh para po mas magiging malalim yung ating relasyon kay Amang Yahweh. Hindi po paimbabaw. Na habang tumatagal, lumalalim yung relasyon natin kay Amang Yahweh, hindi nagiging mas mababaw.
Nagiging mas mababaw because we are so complacent. Yung bang iniisip natin na, yung bang parang itinuturing natin kaibigan natin si Amang Yahweh na it's okay kay Amang Yahweh. Yung bang parang yung mga anak natin, instead na ituring tayong mga magulang ng mga anak natin nagiging complacent tayo sa kanila at ginagawa natin silang mga kaibigan. Parang gano'n ang nakikita po natin, di po ba? At itong nakikita ko dito sa bansang Amerika, parang yung mga magulang dito, kaibigan nila yung mga anak nila. No, it is not. We are not friends by our children. We are their parents. Huwag kayong matakot na sila'y suwituhin. Ganon din ang Ama sa atin. Ano po? Kaya dapat nating katakutan si Amang Yahweh sa kanyang gagawin sa atin. Sabi nga ng ating rabbi, fear not the one who killed the body. Fear the one who killed the body and killed the spirit. Yung pumapatay ng katawan at pumapatay ng kaluluwa. That is Father Yah. Huwag po tayong maging complacent. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Meaning, ang pagdating ng rabay. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung mga gawa nating nasa kalikuan, yung gawa nating mga kuminsan na lalamig sa pananampalataya, tanggalin po natin. Now, may panahon po tayo dahil naririnig po natin ang aral. Sabi ni Apostol Saulo, now is the time. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, parang nasa liwanag. Meaning parang tayo ay nakakaunawa sa salita ng Ama. Kung nauunawaan po natin ang salita ng Ama, then alam po natin kung ano ang tama at kung ano mali. At bakit natin gagawin ang mali kung alam na natin na mali? Anong sabi ni Saulo? Sa mga nakakaalam ng tama at hindi nila ginagawa, anong sabi niya? To those who know the truth and don't do it, anong sabi niya? It is a sin. Kasalanan daw ito sa iyo. So kung alam na natin ang pangunawa na binigay ng Ama na ito'y mali sa salita ng Ama, then bakit natin gagawin? Alam natin na kailangan nating ingilin ang araw ng pagsamba. Pero araw na ng pagsamba, nasaan ka? Nasa labas pa rin. Kung ano-anong pinaggagawa mo. Maaaring nagsha-shopping ka pa. O kaya nakikipagdaldalan ka pa sa iba. O kaya nanganganak ka ng binyag. O kaya may trabaho ka. Araw na ng pagsamba. At alam mo na dapat mong ingilin. Maalala ko yung verses na sinalita ni Angela nung nakaraan. Isaiah chapter 58 verse 13. Yun ang maalala kong sinabi ni Angela nung siya'y hindi pumunta sa anong tawag doon? Field trip. Bagamat nagbayad na siya ng mahigit 5,000. Pero hindi siya pumunta. Bakit? Dahil araw ng Sabado. At binasa niya ang nasusulat sa Isaiah 58 verse 13. Na ang araw ng pagsamba ay pangingilin kay Amang Yahweh at hindi tayo dapat gumawa ng mga bagay na para sa ating mga sarili. That is Angela, anak natin. Pero parang siya ang magtuturo sa ating mga matatanda, which is good. Dahil may umaga nasa mga anak natin ang kinabukasan ng ating mga pananampalataya. Pero tayong mga matatanda, we should learn from it. That we should not be complacent sa ating mga pananampalataya. Ano po? 1 Corinthians chapter 15 verse 34. 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Ito pa po ang sinasabi ni Apostol Saulo. 15:34. Gumising kayo ng ayon sa katwiran. Huwag mangagkasala. Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Ama. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Ouch! It is a shame, sabi ni Saulo, na tayo, na tinawag ng Ama,
ay hindi tayo gagawa ng ayon sa kanyang katwiran. It is a shame, sabi. It is a shame that we know Father Yah, and yet we don't do His righteousness. It is a shame. It is true. That's why sinasabi ni Pedro, Apostle Peter said that it is better for you not to know the truth. That if after knowing the truth, hindi po natin magawa. Ito po'y kahihiyan sa atin, sabi po ni Saulo. Shame on you, sabi ni Saulo. It is a shame on you that Father Yah chooses us to learn the truth from Him para maunawaan po natin ang kanyang salita. Binigyan niya po tayo ng pangunawa para maalaman natin kung ano ang tama at kung anong mali sa ating buhay pero hindi natin ginagawa. What is the point of knowing the truth? Nag-aaral po tayo ng Biblia. You stay in the sermon for almost 2 hours at wala tayong natututunan. It is a shame. Ano po? Sayang yung inyong pag-aaral. Sayang yung ating pagsisermon. Abay, mga kapatid ko, wag naman sana. Ano po? Wag naman sana. Hebrew chapter 6 verse 12. Ito pa po, dagdag. Hebrew chapter 6 verse 12. Huwag kayong mga tamad. Mga tamad sa pananampalataya, sinasabi niya rito, ay hindi yung tamad sa buhay, kundi mga tamad sa pananampalataya. Do not be slothful for your faith, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sa mga nagtitiis daw, to those who suffered, patience in their faith, sila daw yung magmamana sa pangako. They are going to inherit the promise. Yung promise ng Ama. Yun ay para sa kanila, hindi sa mga tamad. Nauulitin ko, yung mga tamad, yung mga tamad sa pananampalataya. Yung bang tinatamad gumawa ng salita ng Ama. Yung bang tinatamad mangilin. Maski na may pagkakataong pumunta sa mga sambahan, ayaw pumunta. Bakit? Dahil tinatamad nga Husto na sa kanila yung kanilang tinatawag na alam po ninyo, I pray na sa bawat lugar makapagpatayo tayo ng mga kapilya para wala kayong excuse. Alam nyo, yun ang hinihiling ko kay Amang Yahweh para wala kayong excuse. Pero kung may malapit sa inyo, pumunta po kayo para makita po yung ating mga mahal, ang ating mga kapatiran. Yun po yung gusto ng Ama. Maramdaman po natin ang pagmamahal ng bawat isa. Huwag tayong maging tamad. Ano po? Huwag tayong tatamad-tamad. Ano po? Now, dito pa sa Mateo, eto pa. Now, dinggin naman natin ang ating rabay. Mateo chapter 13 verse 22. Malapit na mga kapatid. Siguro isang oras na lang. Mateo 13 verse 22. Ito, ang salita ng rabay. Mateo 13 verse 22. Sabi niya, ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Now, sino daw itong mga to? Yung mga nakarinig ng salita. Nagkaroon ng pananampalataya pero walang naging bunga. Bakit? Dahil they are so complacent in their faith. They hear the word. They have the faith on the word, but they lack of working. They lack of the deeds of the word. Kinulang sila sa gawa. Bakit? Nagkulang sila ng pangunawang pananampalataya. Naging tamad sila sa paggawa ng kalooban ng Ama. Para bang nakontento na sila sa narinig nila. Para bang nakontento na sila sa kanilang nabasa. At nakalimutan nila na kailangan nilang gumawa. At kung gumawa man sila, ito'y pabalat bunga.
Hindi sila gumagawa dahil ito'y utos ng Ama at para papurihan si Amang Yahweh. Yung pagiging complacent nila, yung kanilang hindi pagganap ng ayon sa kanyang kalooban at taos sa puso, yun ang kulang. Ano po? Yun yung pagiging complacent sa isang tunay na nananampalataya. Yung tayo po ay mangingilin kapag araw po ng Sabado, pero parang napipilitan tayong mangilin. Yung tayo ay nangingilin, nakikinig sa mga salita, pero parang wala tayong nauunawaan. Para lang masabi na nakinig ka, nilagay mong present ka sa ating Sabbath study. At least makikita ni pastor yung pangalan ko, kamo siguro. Pero pag itatanong kita, may nauunawaan ko ba? Dahil baka busy ka sa ibang mga gawa. Abay kapatid ko, hindi ako ang makakakita sa iyong puso. Si Amang Yahweh ang nakakakita po sa mga puso natin kung tayo pinatututo sa kanyang mga aral. Dahil ang aral pong ito'y binibigay sa atin para tayo ay matuto. Ano po? Sabi niya, at ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, we care about the world more than we care about our faith. Ito yung sinasabi natin na we compromise our faith because of our work in the world. Which should be the other way around. We can compromise our work but not our faith. Pero hindi. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ilan sa atin ang katulad ni Brando na pwedeng isakripisyo ang kanyang trabaho para maganap lang ang salita ni Amang Yahweh at mangili ng sinasabi natin na di bali paminsan-minsan lang naman ang araw ng Sabado na ako'y makapag-absent. Paminsan-minsan lang naman na ako'y hindi sasamba at mangingilin. Siguro maintindihan ako ni Amang Yahweh. I'm telling you mga kapatid ko, what if kung hindi? What if kung hindi? Ano po? Kaya sabi ng ating rabay, sa pagsusumakit natin sa sanlibutan, eto yung mga kapatiran po natin na walang inaalala kundi ang mga mahal sa buhay na nasa sanlibutan. Inaalala natin sila. Pag may nagkasakit, pag may walang makain, Father Yah knows it. Sabi ko nga sa inyo, Father Yah give His only begotten Son for all of us. If you care about these people, Father Yah cares more. Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay para din sa kanila. Tandaan po niyo yun. Kung mahal niyo sila, mas mahal sila ni Amang Yahweh. Dahil nagbubu po siya ng dugo para sa kanila. Yun pong tandaan po niyo palagi. If you care about them, Father Yah cares more for them. Dahil nasusulat, hindi natutuwa si Amang Yahweh sa isang taong mamamatay na hindi nananampalataya. Father Yahweh has find no joy sa pagkamatay in the death of the wicked. He never find pleasure. Hindi po siya nakakahanap ng katuwaan. Ano po? Kaya kung may mga sakit po yung mga mahal natin sa buhay, Father Yah knows it. Di ba nasulat, even the number of your hair was numbered? Alam po niya. Hindi kaya niya alam din yung mga idinudulog nating mga mahal sa buhay. Kaya wag po kayong mag-alala, no po. Trust Father Yah. Not complacent trust. Na hindi tayo nagtitiwala. Ano po? John chapter 15 verse 2. Malapit na po. Yohanan chapter 15 verse 2. John chapter 15 verse 2. Ito po. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Here we go. Now, sino ang sinasabihan dito? Yung mga sanga. Now, pag sinabing mga sanga, sila yung mga sanga na nakakabit sa puno. Tama? Tama? Yes. Therefore, kung sila'y mga sanga, kung ikukumpara natin sa ating pananampalataya, kasama tayo sa nananampalataya. We are the branches.
but some of the branches bearing no fruit. Anong pakinabang ng puno kung ang sanga ay hindi nagbubunga? What is the gain if the branches has no fruit? Our rabbi said, ang sabi ng ating rabbi, inaalis niya, tinatanggal niya ang sanga na walang bunga. Now, ito ba'y ibig sabihin na pwedeng tanggalin ng isang nananampalataya at burahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay bagamat ito'y naidugtong na? Yes. Is it possible that your name will be erased in the book of life even if you are one of the branches? Yes, it is possible. Kaya wag po kayong magkaroon ng kumpiyansa, na kapag kayo'y nananampalataya na at kilala nyo na si Amang Yahweh, kilala nyo ng rabbi, kumpiyansa na tayo. No, wag po. Dahil sinasabi ng rabbi, if you're not bearing fruit, I will take you off. I will cut you out. At yung mga nagbubunga, sabi niya, siya ay kanyang nililinis. Yung pruning, kung minsan ang hindi natin matanggap. Alam po niyo kung ano yung pruning? Yung mga dead parts ng ating mga sanga ay tinatanggal. Yung mga hindi makapagbibigay sa atin ng ng dagdag ng pananampalataya, tinatanggal po nila yung mga yun. Kaya kung minsan ayaw natin ng pruning. We don't like to be pruned. Pero it is good na ma-prune po tayo para lalo tayong magbunga. Kung marunong po kayo sa anong tawag dito? Sa horticulture, sa paghahalaman, alam po ninyo na kapag ang isang halaman inyo pong pinuprune, tinatanggal yung mga dead parts, lalo po siyang magbubunga. Ako po, dahil alam ko po yung yung aking mga talong, pag masyadong mayabong yung dahon, tinatanggal ko yung ibang dahon. Bakit? Kasi ang protina ng mga halaman kinukuha ng mga dahon. Dapat hindi ganon. Dapat mapunta doon sa stem para magkaroon siya ng mga bulaklak. Kaya pag masyadong madahon, tanggalin nyo ibang dahon na nasa baba. Ito po ay para sa talong, kamatis, sitaw, kabatite. Iyan yung po, upo, yan mga dapat nyong gawin sa mga pruning. Sa rose. Sa rose, ganun din. See? Ganun din sa pananampalataya. Yung mga excess baggage po natin. Ano po? Sabi ng asawa ko, what if kung excess baggage mo, asawa mo? Ibang usapan po yun, ibang aral po yun sa susunod na aral na yun. Kaya talasisin po natin, na ang sanga na hindi nagbubunga, tinatanggal ng ating rabay. Huwag po tayong maging complacent, sa ating pananampalataya. Titus, chapter 3, verse 14. Ito pa po. Titus, chapter 3, verse 14. Titus, chapter 3, verse 14. Pag-aralan din naman ng ating mga kapatid na manatili sa mabubuting gawa. Now, ano daw ang pag-aralan natin? Ano daw ang ating dapat maging gawi? Pag-aralan natin na manatili ang ating bunga. Paano natin mapapanatili ang ating mga bunga? Sa ating pag-aaral ng ating salita ng Ama. Sa mga patutuo ng ating mga kapatiran. Yung mga nag-i-inspire sa atin na mga testimonya, yun ang magpapanatili ng ating bunga. Yung pagpapanatili ng ating mga gawa, na i-inspire tayo, na lalo nating pagsumikapan pang lalo na gawin ang kalooban ng Ama. Yung makita natin na naluluwalhati ang rabay. Alam po ninyo, mayroon akong naging isang pag-uusap sa isa nating kapatiran. Ako'y nalungkot sa sinabi niya, but I pray na mapalitan yung kanyang pangunawa. Dahil yung kanyang panalangin ay muntik nang mawala daw yung kanyang mahal sa buhay. At ayon sa kanyang salita kung namatay yung kanyang mahal sa buhay, baka hindi na siya babalik. Yun ang masaklap po na masabi natin sa ating pananampalataya. Na kung tayo po ay subukin ng Ama, magiging reason para po tayo'y
tumalikod sa ating pananampalataya. Wag naman po sana. Ano po? Wag naman po sana. Ipanalangin po natin na wag ganito yung ating maging pangunawa. Dahil nasusulat po, ano po, ng ating mga mahal sa buhay ay gagawing pagsubok ng ating Ama. Katulad po ni Job. Wag po natin kalilimutan ang kwento ni Job. Pinahintulutan ng Ama na mamatay ang kanyang mga anak. 10. All of them. In the life of Job. Pero hindi po nawala ng pananampalataya si Job. Ano po? Tandaan po natin. Kung mahal natin sila, mas mahal sila ng Ama. May reason kung bakit nangyayaring isang bagay. Kaya sabi niya, panatilihin natin na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang wag mawalan ng bunga. Ano po? Ito pa, Lucas chapter 21 verse 34. Lucas 21 verse 34. Ito pa. 21:34. Datapwat mangag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Saan tayo pinag-iingat? Sa ating mga sarili. Sa ating mga katawan. Sa ating mga saloobin. Sa ating mga sariling pangunawa. Mag-ingat daw tayo sa ating mga sarili. Bakit? Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Alam po ninyo, dito maraming nadadapa. Yung pinagsusumakitan natin ang ukol sa buhay na ito. Ilagay mo sa unang listahan. Ano ang pinagsusumakitan natin sa ukol sa buhay na ito? Yung mga mahal natin sa buhay. Number 1 yan sa listahan. Na pinagsusumakitan natin sa ating buhay. Sinabi ng ating rabay, mag-ingat ka, sabi niya. Na baka ito ang makasagabal sa pananampalataya mo. Yung pagsumakitan mo ang mga ukol na ito sa sanlibutan. Dumating na bigla sa inyong araw na yaon na gaya ng silo. It's like a snare na darating daw sa atin kapag inuna natin ang pagsusumakit natin sa mga mahal natin sa buhay. Now, paano mangyayari yon? Na dahil sa pagmamalasakit mo sa kanila, nakakalimutan mong gawin ang salita ni Amang Yahweh. Hindi ka na nakakatulog. Lagi kang nag-aalala. Nawawalan ka ng pagtitiwala kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil hindi mo alam yung susunod na mangyayari sa mga mahal mo sa buhay. Pangalawa, napuwersa kang maghanap buhay at salangsangin ang salita ni Amang Yahweh dahil sa kagustuhan mong tulungan sila. Pangatlo, dahil sa kagustuhan mong tulungan sila, kapatid ko, baka gumagawa ka ng mga desisyon mo sa buhay na at the end of the day, hindi mo na mababawi pa. Huwag naman sana. Ano po? Sometimes iniisip natin na okay lang na isakripisyo yung ating mga obligasyon sa Ama dahil ang gagawin natin ay obligasyon naman natin sa ating mga mahal sa buhay. Now, okay lang po ba yon? Sa tingin po ninyo, okay lang po ba yon? Kayo po ang sumugot sa inyong mga pananampalataya, pero kung ako po itatanungin ninyo, I pray. Kaya sabi ko nga sa inyo, I pray na Father Yah, hinihiling ko po kay Amang Yahweh na maganap ko po yung aking obligasyon bilang kanyang pastor sooner. Dahil gusto ko na pong umuwi para magawa ko pong gawain yung aking pagpapastol balang araw sa Pilipinas. I ask Father Yah, give me 5 more years. I pray, Father Yah, maawa ka sa akin, sabi ko, 5 taon pa. Habang hinihintay kong magtapos ang aming bunso na si Cassandra. 5 taon pa, Father Yah, sabi ko. Then, sabi ko sa kanya, gagawin ko ang aking obligasyon. Dahil, alam po ninyo, dito ako nagkakaroon ng guiltness na parang hindi ko nagagawang masyado yung aking obligasyon bilang pastor. Dahil andito ako sa Amerika habang kayo dyan sa Pilipinas. Pero pinapanalangin ko po, na ako'y bigyan ng Ama ng pagkakataon na iwanan ko na yung aming mga anak dito dahil malalaki na sila. Inahabilin ko, sa tingin po ninyo,
May mga nagsasabi sa akin dito na, iiwanan mo yung mga anak mo. Sabi ko, yeah, iiwanan ko sila kay Amang Yahweh. Sabi ko, bahala si Amang Yahweh sa kanila dahil si Amang Yahweh ang maggagabay sa kanila. Pero ako, sabi ko, gagawin ko yung gawain ko na ibinigay ng Amang Yahweh sa akin. Yun po yung sa akin. Kayo po, huwag nyo sanang isakripisyo ang inyong mga gawain para lang sa inyong mga sinasabing mga, anong tawag dito? Pagmamalasakit natin sa sanlibutan. Huwag naman po sana, ano po? Now, kayo pong higit na nakakaalam kung ano po yung makakabuti sa inyo sa inyong pakikipag-usap kay Amang Yahweh. Ano po? Hebreo chapter 12. Ito po, Hebreo chapter 12 verse 11 through 13. Hebreo chapter 12 verse 11 through 13. Ito po, huling talata na natin, ano po? Hebreo 12 verse 11 through 13. Hebreo 12, 11 to 13. Lahat ng kabalisahan, parusa o kabagabagan, sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Tama! Yung mga nararamdaman natin, na mga balisa sa buhay, alam po natin na ito hindi nakakatuwa. Ikinalulungkot natin na sometimes ito yung nagiging dahilan para tayo maging complacent sa ating pananampalataya. Yung mga, maalala ko si kapatid na, yung anak natin na si Sia, nung mawalan ng trabaho. Alam ko, pumasok sa puso niya na ito ba yung kanyang kailangang batahin nung siya yung manampalataya. I pray na hindi nabawasan yung pananampalataya ng ating anak na si Sia. Dahil may mga pagkakataon na sinisisi natin yung ating pananampalataya dahil iniwanan natin yung ating buhay. Hindi po. Pagsubok lamang po yun ng Ama. Kaya sinasabi ni Apostol Saulo, bagamat ikinalulungkot natin at hindi ikinaliligay yung mga pagsubok, hindi ito yung maging dahilan para tayo maging complacent sa ating pananampalataya. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Pero after, sabi ni Apostol Saulo, pag napagtagumpayan natin, sabi niya, ito'y magbibigay sa inyo ng bungang mapayapa. Dahil ikaw ay sinasanay. Meaning ito daw ay practice mo para sa mga darating pang ibibigay ng Ama. Kung may darating pa, mas magiging matatag ka. Kaya't, sabi ni Saulo, itaas ninyo ang mga kamay na nakababa. Kung dati-dati daw hindi ka marunong mag-praise, kung dati-dati daw hindi ka marunong magtestimonya, ititestimonya mo na. Itataas mo na ang kamay mo para ikaw ay magpuri kay Amang Yahweh. At ang mga tuhod na nanginginig kung dati-dati wala kang pag-asa sa buhay. Kung dati-dati nanginginig ka kapag tuwing palaging may problema sa buhay at nababalisa ka, ngayon patatagin mo daw ang tuhod mo. At kayo'y magsigawa ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang wag maligaw ang pilay, kundi bagkus ay gumaling. Kaya sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man, ay di makakakita kay Amang Yahweh. Anong sabi niya? Gawin ninyong maging banal. Pagbutihin ninyong kayo'y maging magpakabanal, meaning tayo ay dapat malubos sa ating pananampalataya. Sa mga nararanasan natin sa buhay, mga kapatid, ito sana yung maging dahilan natin para tayo'y lalong magsumikap, na tayo'y magkaroon ng katatagan sa ating pananampalataya. Yung nararanasan nating mga pagsubok, nagiging sanang experience natin sa pananampalataya para lalo tayong magtumibay. Maging inspirasyon natin na ito'y ginaganap natin dahil sa pananampalataya natin sa ating Rabay at yung pagtitiwala natin kay Amang Yahweh. Yung pong ating sanang pagtitiwala ilalong nadadagdagan araw-araw. Yung ating mga suliranin sa buhay, tandaan po ninyo, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Hindi po magbibigay ang Ama ng mga pagsubok sa atin na hindi natin mapaglalagpasan.
ito yung dapat na hindi maging dahilan para tayo maging complacent sa ating pananampalataya. At kung ano man yung naabot natin sa buhay, hindi ito yung maging dahilan para tayo ay tutulog-tulog, maging kumpiyansa sa pananampalataya na para bang husto na yung ating mga nalalaman at mga ginagawa. Dagdagan pa po natin at lalo tayong magtumibay at magpatuloy sa gawa. Anong sabi ni Saulo? Panatilihin natin ang ating mabubuting gawa. Meaning huwag tayong tumigil. Ano po? Ituloy po natin ang ating mga ginagawa para po sa lalong ikaluluwalhati ng ating Rabay at nating Amang nasa langit. Kaya kung kayo po'y magtatanong sa akin kung sino sa Biblia ang pwede nating gawing halimbawa ng mabuting gawa sa gitna ng kanilang mga pagsubok sa buhay. Now, maalala ninyo yung tatlong kaibigan ni Daniel? Now, sino yung tatlong kaibigan ni Daniel? Who are the three friends of Daniel? Sa mga nagbabasa ng Gregong salita, sabi niya, si Misael, si Misael ba? No. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Yung aming pastor dito na si Bishop Smith, sabi niya Abednego. Pero sa Hebrew, ang pangalan nila dapat is Misael, Hananiah, at Azariah. Now, nang subukin po yung kanilang pananampalataya, nang nagpatayo ng rebulto si Haring Nebukadnezar, at sinabi doon sa kanyang utos, na kapag narinig nila ang mga tugtog ng mga kudyapi, ng mga plauta, ng mga tambol, ng mga instrumentong may kwerdas, anong gagawin nila? Sila'y luluhod at sasamba. Pero yung tatlong ito, sa gitna ng kanilang pagsubok sa kanilang pananampalataya, hindi po sila sumamba. Dahil sinabi nila, iisa lamang ang kanilang sasambahin, si Amang Yahweh lamang. At nang sinabi ng hari na sila'y itatapon sa apoy, doon sa lawa, o sa kawa ng apoy. Anong sabi ng tatlo? Alam namin, sabi nila, na si Amang Yahweh ay kayang magligtas sa amin. Pero kung hindi niya kami ililigtas, sabi ng tatlo, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong iyong ipinatayo, hari, sabi nila. Pinatunayan nila yung kanilang pananampalataya. Nasa gitna ng kanilang pagsubok sa kanilang pananampalataya, hindi po nila iniwanan yung kanilang pananampalataya. Hindi po skin deep yung kanilang pananampalataya. Hindi po pabalat bunga. Talagang totoo po yung kanilang pagtitiwala kay Amang Yahweh. Ano po? Talasasin po natin. Ganon din si Daniel. Maalala nyo si Daniel. Nang siya po'y itapon sa kuweba ng leon. Ano yung kanyang dahilan? Na siya'y nananalangin kay Amang Yahweh. 3 times a day. Meaning ganun niya kinakausap si Amang Yahweh. Nang ipagbawal ng hari ang manalangin maliban sa kanya, hindi po ininda ni Daniel. Nilabag niya yung kautusan dahil mas gusto niyang manalangin kay Amang Yahweh. Kausapin si Amang Yahweh 3 times a day. Now, I pray na magawa po natin ang ginawa ni Daniel. Kaya nang itinapon si Daniel sa kuweba ng mga leon, kinain ba sa ng leon? Hindi. Alam po ninyo, maraming magagawa si Amang Yahweh sa atin, even doon sa bungangan ng leon, ay pwedeng kausapin ni Amang Yahweh dahil hindi kinain si Daniel. Sa lahat ng mga bagay, napakalaki po, napakadakila po ng kapangyarihan ni Amang Yahweh para hindi tayo magtiwala sa Kanya. Makinig po tayo sa mga patutuo ng ating mga mahal, ng ating mga kapatiran para malaman po natin ang kapangyarihan ni Amang Yahweh sa atin. Kaya nga nasusulat, anuman po yung ating mga kabagabagan sa buhay, yung nararanasan po natin. Huwag po sana ito maging dahilan na tayo maging complacent sa ating pananampalataya. Kung ano man yung antas natin sa buhay, huwag ito maging dahilan para maging complacent tayo. Roma chapter 8 verse 28. Ang lahat po ng mga bagay na nangyayari sa atin ay para sa ating ikatututo at ikabubuti. Now, para kanino ito?
sa mga nagmamahal kay Amang Yahweh at gumaganap at pinili ayon sa kanilang pagkahirang para gumanap ng kanyang mga salita. Mga kapatid ko, ito po yung aral ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. And I pray na tayo po ay may natutunan, na tayo po ay huwag sanang maging complacent sa ating mga pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Nawayang patnubay po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach at ang ating Amang nasa langit na si Amang Yahweh ang siyang gumabay po sa atin at magbigay po sa atin ng pangunawa at kaalaman para maganap po natin ang kanyang kalooban. Salamat po and shalom po sa inyong lahat. Hallelujah. 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 Shalom po. Shalom, Pastor. Hallelujah, brethren. Salamat po sa inyo. Katulad